what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan. Ayun, kumusta? Yan. Ang video na ito natin kay Ders TV. Ilagay ko lang po sa description ang kanyang channel para mabisita niyo po ang kanyang channel. Ayan. Ayun, pasingit na rin po tayo sa ating channel. Paki-subscribe, like at click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, wala lang po tayong patumbik-tumbik pa. Silipin na natin ito, baka masilip pa ito ng iba. Magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, na nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, simulan na po natin ang balita na tunahin nating pag-usapan ang tungkol sa kaganapan noong September 7 sa MTRCB na kung saan ay naging dahilan para mas lalo pa po silang hangaan ng marami. Ito ay nag-ugat matapos ang MTRCB ay fast its first ISO 901 or 9001 2015 surveillance audit conducted by TUB SUD PSB Philippines Inc. last 7 September 2023 po. The MTRCB was May ads. Wait lang. deemed compliant by TUB SUD PSB Philippines Inc. thus receive a recommendation for maintenance of ISO 9001-2015 Quality Management System or QMS certification. Wow, grabe nga yun. Congratulations, ano? The one-day surveillance audit covered areas such as the board provision of registration review and classifications of motion pictures and television program. In his closing statement, MTRCB Executive Director, the Second Attorney Mamarico Ricky Sansarona Jr. expressed his appreciation to the MTRCB workforce for its effort in ensuring compliance with the ISO standard, and he also thanked Auditor Xavier Lance D for his recommendations to help improve the board QMS. Sabi dito, we have done our part. We take necessary steps to continually improve our processes, then we leave the rest to God. For sure, God is fair. We will get what we deserve. Ed Sansarona Jr. said. So MTRCB secured its ISO certification in February 2023. So yung mga picture po na nakikita ninyo sa mga screen po ninyo, ang kuha po sa kaganapan na yan noong September 7. So congratulations sa MTRCB dahil sa kabila ng pagdadrag pababa ng iba dyan, sila ito at maraming nagiging achievement sa kanilang magandang programa. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kanina sa AAT sa Sugod Bahay na kung saan binisto po ni Tutuzen si Mayor Jose Manalo na kinilala para itong si Mayor Jose Manalo ng Pangulong Bongbong Marcos natin. Imagine, isang host ng EAT, kinamayan at tinawag pa pong mayor ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking karangalan po ito at isang malaking sampal ito sa kalaban nilang show. Binati din nila Tito Zen, si Pangulong Bongbong Marcos ng happy birthday ngayong araw. Happy birthday. So kaarawan pala ngayon. Happy birthday, BBM. Ayun, happy birthday. President Bongbong Marcos. Ngunit ang pagbati nilang ito nila Tito Zen, Jose Manalo at ilang mga legit Dower Cards kay PBBM ay hindi po nagustuhan ng iba kasi alam nyo naman na iba-iba po ang sinusuportahan ng bawat isa sa atin. Kumbaga may sarili-sarili tayong manok na sinusuportahan. Pero sana wag nating gawing big deal ito dahil ito ay tanging pagbigay galang lamang sa Pangulo natin. Kita nyo man si Mayor Jose Manalo, di ba? Kinilala niya at tinawag pa niyang mayor. Kinamayan pa nung nasa FIBA World Cup, no? So meron daw nagsabi kay Tito Zen ang kaganapang ito. Isang napakalaking karangalan po niyan na isang host ng EAT, kinamayan at tinawag na mayor ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, maging siya ay nanonood din ng EAT instead na yung tape at showtime ang panoorin niya. So EAT ang tinututukan. Malinaw na itong si
Pangulong Bongbong Marcos ay nakasuporta sa show po ng TVJ. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kanina dyan po sa Tape Bulaga. Kasi sumilip ako doon kanina para tingnan kung ilan yung viewers nila dyan sa Facebook. At ayun nga, nakita natin na 500 plus lang po ang viewers nila doon, diba? So nakita natin doon na itong isang host nila sa Tape Bulaga, inatamaan po ng kamay ng isang contestant doon. So titingnan nga natin kung magsusorry po si ate na contestant dahil natamaan niya po si Mabi. Hindi naman po siya nagsorry. Hindi lang ito pinansin din ni Mabi, pero feel ko talaga masakit-sakit yung pagkakatama dito kay Mabi na ungos ng isang contestant na kausap po nila kanina yung nasa stage po, ano? So hindi lang pinahalata ni Mabi na nasaktan siya, umiwas na lang po siya. So ipapakita ko na lang po sa inyo yung konting bahagi po ng video na kung saan ay bahagya pong natamaan ng kamay ng isang contestant itong host ng Tape Bulaga. Ilan po kayo? So, ayan, kitang-kita nyo po, di ba, na napaiwas pa po si Mavi, no, nang tamaan po ang kanyang labi ng kamay ng isang contestant, ano. So, natuwa lang tayo kasi alam niyo dapat, di ba, mag-sorry, ganon. Pero parang binaliwala na lang po niya, no? So, siguro, na-tense lang po itong si contestant. Samantalang, ibabahagi ko naman po sa inyo itong online viewers ng EAT. So, nung sumili po ako kanina, 12:57 po ito. Ang TVJ ay may 40k watching po sa kanilang official YouTube channel. And syempre, dito po sa TV5 na merong 1.29 million subscribers, meron silang 81k watching. So, total of ilan ito? 100 plus K na naman po ang viewers ng EAT kanina. So, grabe, no? Araw-araw, hindi po bumababa ng 100k ang viewers po Yes. EAT. At ito namang pong Tape Bulaga, sa YouTube channel nila, sinilip po natin sila. Meron lang silang 1.6k ata to. 1.6k na watching sa kanilang YouTube channel na meron pong 5.29 million. Yeah. Grabe, ang laki ng subscribers. 5.29 million. Pero yung nanonood, 1.6, 1K, 1.5, and 1.8. Alam yun na yan. Yun lang po talaga yung inaabot na mga taong may interest sa kanila. No? Hindi na Teka muna. Disco Marimar. Tignan nyo nga yan lang. 545. Yung views lang, oh. Ha? Ang nanonood sa kanila, 545 lang. Disco Marimar. Tumigil na kayo dyan. na umaabot man lang ng 5,000, 10,000, 'di ba? Talagang makikita mo dito at masasabi natin dito na wala pong interes sa kanila yung mga tao. Kasi ang pinapanood nila ay itong EAT. Pag hindi EAT, ay itong It's Showtime. So, yan po ang lagi nilang pinapanood. Iniitsapwera po nila itong Tape Bulaga. Kaya kung makikita po ninyo sa mga online views nila, Always naman yan. napakaliit po talaga. So, dito natin napatunayan na hindi po basihan ang may malaking subscribers para magkaroon ng libo-libong mga viewers. Okay, isang patunay na dito itong Tape Bulaga na siyang nakuha ang YouTube channel na original na Itbulaga sa TVJ, ano? So kahit meron silang malaking subscribers, ito lang yung nanonood sa kanila. 1,000 mahigit lamang. So ano Tignan po? mo, bumaba yan, 5.3 yan di ba? Yung subscriber nila. Ganun lang yan lagi. 1K lang mahigit lagi viewers yan. Tignan mo yung subscriber, tapos yung views naman, ang nanonood 1 point something na ganun. Di ba? Iba-iba talaga, kakaiba talaga yung TVJ, yung charisma nila, no? Doon, siguro yung mga nandito, lumipat na doon, nanood sa kina TVJ. Hanggat dala-dala nila yung Itbulaga na yan, trademark, wala rin. Walang mapapala yan. Ganyan lang lagi yung status ng viewers nila, di ba? Yan na, kung kayo pala bago sa ating channel, huwag kalimutan subscribe, like, at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong
ina-upload. Ayun guys, yung mga bagong supporters natin, yung bagong subscriber, thank you very much. Ayun yung mga nag-comment sa ating video, salamat po. Kahit konting words lang, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Ayun lang, video na to ay galing po tayo kay Ders TV at subscribe nyo po ang kanyang channel para ibigay ko lang po sa ating description para mabisita niyo po ang kanyang channel. Ayun, hanggang dito na lang po. God bless at ingat po kayo kung saan man kayo naroroon. Babush!